So, after natin mag-add ng agent, so punta naman tayo dun sa mga pwede ka na mag-record ng mga sales nila. So, dito sa pangalawang uh, worksheet, so meron ditong sales log. So, dito, makikita natin dito sa part na to, pipili ka lang ng agent. So, since meron tayong bagong pinasok na agent, ang gagawin natin first is i-refresh muna natin to. So, after natin ma-refresh, pwede na tayo mag-select ng agent na i-record natin. For example, yung agent natin is si Sean. Yan, i-add lang natin. Tapos, ilagay natin itong date, time, automatic. Agent name is automatic na rin. Pinipit niya galing dito. Tapos yung volume, kung ilan yung naibenta niya. For example, dalawa. Tapos yung value nito is halimbawa 7 million. 7. For example, yan, 700,000. So, yung target volume niya is 9. So, ito, yung quarter is automatic, yung month is automatic din, tapos yung year automatic. So, lahat ng yellow dito is automatic naman. So, gagawin lang natin is isi-save natin yung, yung record niya. So, automatically, nandito na siya sa database natin. So, after nito, once na ilagay na natin yung record, pwede ulit tayo mag-add ng bago. Piliin lang natin kung sino yung agent. For example, si Brian. Ganyan. Lagay lang natin kung ilan yung volume, 3. Tapos yung value is 800,000. And tapos target volume, quarter, month, tapos year. So, automatic na lang. Click lang natin yung save. So, yun. Meron dito sa pangalawa is dashboard. So, dito naman natin makikita yung summary ng mga benta for whole year. So, for example, gusto mong makita is 2023 lang. Pwede mo i-click yan. Tapos, papakita niya sa lahat ng team sales statistics. So, yan, nandito. Tapos, pwede mong piliin per quarter. Ito, dito. So, may quarter 1. Pwede pakita mo yung quarter 2 lang, quarter 3, quarter 4. Ayan. So, pwede rin naman na, for example, agent lang. Per agent lang. For example, si Marlon lang gusto makita. Ayan. Seller 8. Ayan. So, pwede rin siya. Tapos, etong month is 1, 2, 3. So, ibig sabihin yan is January hanggang December. So, ayun. So, pwede natin piliin kung ano yung mga specific. For example, benta ni Kim for the month of December. So, ayun. Makikita mo lahat ng benta niya for the month of December. So, nandito yung overall target volume statistic, top agent. So, ayan. So, pakita natin lahat. Yan. Ito for the whole year. So, dito, nakapay siya, team sales statistic. So, kung sino yung pinakamalaking benta. Tapos dito, overall target volume statistic ang ibig sabihin nito. Ito yung target nila yung orange. So, ibig sabihin nito, nalalampasan nila yung target mo. Tapos, itong mga agent na to is hindi pa nakakalampas. So, ayan yung ibig sabihin niya. Tapos, ito yung top 5 agent. Ayan, ipapakita niya sa iyo yung agent na pinakamataas hanggang dun sa pinakamababa. Tapos yung monthly sales report, ito naman yung report na kung sino yung agent na pinakamataas siya na benta within that month. So ito, papakita niya sa iyo. For example, itong orange, and pakikita niya kung sino yan. So si Marlon, may 8.9, ayan. Tapos meron tayong R1 dito, ito yung mga sales report nila. Ito, pwedeng refresh para mag-update. So, kanina meron tayong in-update ito yung pinasok natin. So, meron siyang 2 volume. Tapos, yung target niya is 9. So, yun. Ganun din dito. Pwede mong pakita kung sino yung sa quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Tapos, ayan. Tapos, kung halimbawa si seller 4 lang yung gusto mong makita, so, ipapakita niya sa'yo. So, yung agent target volume, overall sales report, and quarterly sales report. Tapos ito yung top 5, yung monthly sales report, ayan. Tapos top 5 agent. So, ayun lang po. Salamat.